praise and worship kay Lord. At ganoon na rin po sa ating sa mga cellphones or gadgets, paki-off natin, silent natin, at mag-focus tayo sa gawain ng ating Diyos ngayong araw na ito. I-acknowledge natin yung presence niya, manatili tayo sa banal na Espiritu.
magsamba sa araw ito. Salamat po sa kapatawaran na pinatanggap namin ito, Panginoon. Muli po namin pinatanggap sa iyong kamay ang gawain ito sa pasimula. Sa lahat ng mga anak mo na gagamitin, ikaw po ang maparangalan. Sa iyong lingkod na gagamitin, salamat sa kanyang buhay. Sa mga kapatid po namin na papunta pa lamang, salamat sa iyong pag-iingat. Maghari ka po sa amin sa araw po ito at pangunahan mo po kami, O Diyos. Ikaw lamang po ang maparangalan maging sa mga pagtutog, pag-awit ng WLT maging sa amin, O Diyos. Katatpoy mo po kami. Pangusap ka po, Banal na Espiritu. Salamat po, salamat sa tagumpay. Tinatalga po namin sa iyong mga kamay ang gawain ito. In Jesus' name. Amen. Amen! Bigyan natin ang malakas na pagpapalit ng Diyos na buhay! Amen! Amen! At sa ating pong pag-welcome, ito po natin ang ating katabi. Batiin naman natin sila. Bigyan nyo naman ang magandang ngiti. At awitin natin itong sama-sama. Hallelujah! Sama-sama, nagtungo na sa'yo, sama-sama.
Tumaya po tayo ulit at basahin po natin yung book ng Galatians chapter 5. Purihin po natin ang Diyos sa araw ng ito. Patuloy po natin dami ng banal sa Espiritu sa ating buhay. Ngayong umaga, kailangan natin kasama po natin ang ating banal na Espiritu. Okay, Galatians chapter 5, verse 16 up to 26. Galatians chapter 5, 16 to 26. Sige, sundan niyo po ako. Sige, nakita niyo na po. Amen. Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 26. Sabi ko dito sa verse natin, sa una, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At hindi na kayo maging alipin ng hilig ng laman. Sa verse 17, sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Sa verse 18, kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na nakilala ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahayayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkagalit at kasakiman, pagkapikampi at pagkabahagi-bahagi. Sa verse 21, pagkakainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli ko kayong pinagbalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At sa verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga kapag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati na ang mga masamang hiling ito. Sa verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Sa verse 26, lahat po tayo. Huwag na tayo maging palalo. Huwag na natin galit sa isa't isa at huwag na rin tayong mag-iingitan. Purihin po ating Panginoon. Tayo po ay maaaring Panginoon na kami ngayon ay nandoon sa part po ng pagod kami, na-stress kami, at marami pong mga problema na amin po na-encounter sa buong linggo, Panginoon. Pero salamat po Diyos sa iyong banal na Espiritu na pinadala mo sa amin. Dahil ngayong umaga, Panginoon, patuloy po kang ministeryo sa bawat isa sa amin. Dahil ang buhay po namin, Panginoon, ngayon ay nakaugat, nakakunik sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi mo, ang bunga ng Espiritu ay unang-una yung pagmamahalan. Kaya ngayong umaga, maraming salamat sa iyong mga salita na ipahayag mo sa amin, sa bawat isa, at ganoon din ang lingkod mo na gagamitin. Patuloy kang mag-ministry, Panginoon.
Ano man po ang ginagawa ng kaaway ngayong umaga, na hadlangan ang inyong mga anak. Sumako ito, Diyos, amin po siyang tinatalian sa iyong kapangyarihan. O sa pangalan ni Jesus, sa bawat sulok ng iglesyang ito, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalakan, kapayapaan sa araw nito. Kaya maraming salamat po. Pinagtitiwala ko namin ang gawain nito sa mga kami mo. Ito po aming panalangin na ipapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang iyong banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Plakpakan natin ang Panginoon. Okay. Salamat po sa ating Panginoon ngayong umaga na alam natin na araw nito ay pinagkaloob ng Panginoon upang tayo po ay narito sa kanyang tahanan upang patuloy po natin ang bigyan nagpapasalamat ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang araw nito ay nagpakaloob pa rin sa ating pong tema na about love, pag-ibig. Pag-ibig sa banal na Espiritu na siyang nanguna po sa atin. Okay, so mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hindi lamang konsepto o pakiramdam. Siya ay tunay na kumikilos mula noon, unang panahon. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Nakikita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang Espiritu upang gabayan ang kanyang mga anak. So, naniwala po tayo sa banal na Espiritu. Naniwala po tayo ng Holy Spirit. No? Dahil sa ating dasal ay in the Father, the Son, of the Holy Spirit. So, sa mga tuwid, ang banal na Espiritu ay kasama na natin. Tingnan yung katabi nyo kung kasama na ba ang Holy Spirit. Baka ibang Espiritu. So, siya ang tunay na kumilos mula panoon hanggang panahon. Mula sa lumang tipan at hanggang sa bagong tipan. Naramdaman po natin ang banal na Espiritu, yung tayo na tinanggap mo si Kristo, kasama na po yung Holy Spirit. Naniwala ba kayo? Ano ba pa sa Holy Spirit? Nakikita ba natin Holy Spirit? Hindi natin nakikita. Pero naramdaman. Parang electric fan po. Tingnan nyo electric fan. Kumikilos siya, umiikot siya, pero yung hangin hindi natin nakikita. Pero naramdaman po natin. Yan po ang Holy Spirit. Sana ngayong umaga po, maramdaman po natin ang pangunguna ng banal na Espiritu. Makita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang kanyang Espiritu upang gabayan ang kanyang bayan at ang kanyang mga anak. According to Genesis chapter 1, verse 2, mababasa natin doon, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yung nilikha ng Diyos, ang sanlibutan, nandoon na po ang Holy Spirit. Ha? So, wala pa tayo, nandoon na ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin po, mga kapatid, bago pa likhain ang mundo, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos na. No? Siya ay bahagi ng kanilang plano ng Diyos sa simula pa lamang nung nilikha po ang Diyos, ng Diyos ang sanlibutan. Nandoon na po ang Holy Spirit. Tingnan po natin sa lumang tipan. Ang Espiritu nagbigay ng lakas at karunungan. Sino po ang mga tao sa Biblia na mayroong pinagkalooban ng Holy Spirit? No? Una-una po, kay Moises. No? Tingnan po natin sa Hukom chapter 14 verse 16, ang Espiritu ng Panginoon at Bilang chapter 11. Sorry po. Bilang chapter 11 verse 17.
binigyan siya ng Espiritu upang pangunahan ang Israel. Si Moises, siya po ang leader ng Israel. Pero kung titingnan po natin, si Moises po ay siyang tao na wala siyang alam. No? Wala siyang alam sa lahat. Kahit na magsalita siya, utal-utal siya magsalita. Pero sabi ni Moises ang Panginoon, pangunahan mo ang bansang Israel. Binigyan siya ng Espiritu na upang pangunahan ang Israel. Tingnan niyo po yung tayo ng buhay ni Moises. No? Ang daming miracle, ang daming himala na ginagawa ng Diyos sa buhay ni Moises. Bakit? Dahil kasama niya ang banal na Espiritu. Yung time po na yung tumawid sila sa dagat, di ba po? Pinabol sila ng kalaban. Pero ang panalangin ni Moises, yun mo, nahati yung dagat. Diba? The power of the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon po, mayroon pa rin miracle ang Lord sa buhay po natin. Kayo po ba naniwala, mga kapatid? Na ang Holy Spirit po ay nagbigay sa atin upang tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating pong gagawin. Si Moises, ang pangalawa po yung daw sa Bible, si Samson. Ano bang power ni Samson? No? Na siya po, si Samson po, alam ko ay mahabang buhok. Tama po ba? Nagbabasa ba kayo ka Samson? Mahabang buhok niya, ang Espiritu ng Panginoon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pero sa time po na ginugupitan ang buhok ni Samson, doon na siya po nadaig ng kaaway. So kung titingnan po natin sa lumang tipan, ay nandoon na pong Holy Spirit. Si David, ano bang ministry ni David po, mga kapatid? Si David po, pinagharian siya ng sumasa kanya ang banal na Espiritu. Kasi David po siya pang nangunguna po sa worship, di ba yung nag-aaway? Alam niyo si David po, kung may kaaway siya, kumakanta lang siya. Kumakanta si David, no? Para matalo po ang kaaway. Kaya yung worship, mga kapatid, ng pagkalaga. Yung pag-awit natin sa Panginoon, pagpupuri natin sa Diyos. Diba, ramdam ba natin ganina ang banal na Espiritu habang tayo lumawit sa Diyos? No? Kaya po, kung walang Espiritu sa inyo, parang nakikita nyo mga anak ng Panginoon nagpupuri, parang, ay ano ba yan? Ano bang mga tao na yun? Pero kung ang Espiritu na kasama natin, kapatid, ang sarap na magpuri sa Diyos. Dahil ang banal na Espiritu nang siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Noong panahon na yaon, ang Espiritu ay dumarating sa isang tao para sa isang partikular na gawain. Kaya huwag kayong matakot, mga kapatid. Kung mayroon po kayong, kung kasama niyo ang Espiritu, kung kayo po ay nananalangin sa isang tao, no, nanalangin kayo sa may karamdaman, may sakit, papagalingin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mag-review kayo ng mga bad spirit, diba? Maraming mga bad spirit. Kahit sa ngayon po, dati, ginagamit ang bad spirit ko sa mga tao ngayon po, sa cellphone na ginagamit ang bad spirit. Alam nyo ba, mag-ingat po tayo sa mga cellphone. Diba? Maraming mga ginagawa ng kaaway, parang akitin tayo. Hello? Dati walang cellphone. Pero ngayon, ang mga tao po nakapokus na sa cellphone. Ang cellphone nakatulong sa atin sa mga emergency na tawag. Pero pag yan po ay ating pong araw-araw po nakahawak na natin ang cellphone na yan, hindi na po yun maganda kasi marami na pong oras na nasasayang. Dati wala namang cellphone, di ba? Tingnan mo, yung Word of God sa cellphone na. Dati walang cellphone, Bible. Pero, kaya sabi nila, iba kasi pastor noon kaysa ngayon. Tama, di ba? Tama yun. Pero tingnan nyo po dati, pag umawit tayo ng worship na Holy Spirit, di ba? Ramdam natin ang awit na yun, isang awit lang po paulit-ulitin natin. Pero ngayon po, kahit dami natin inaawit,
hindi pa natin naramdaman. Dahil sa atin po, minsan sa buhay po natin, pumunta tayo ng isang sa gawain ng Panginoon, dala-dala po natin ng mga problema. Stress ka, no? Dahil mong iniisip sa buhay, kaya pagdating sa simbahan, walang manhid ka. Dahil ang banal na Espiritu ay nakadistansya sa iyo dahil sa iyong dala-dalang problema. Pero kung bitawan mo yan, pag alis mo sa bahay, iniwan mo doon sa bahay, pagdating mo sa simbahan, ang ganda ng pakiramdam mo. Dahil bukas ang puso mo sa pagtanggap sa banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi nga dito, pangako ng mga propita, ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng mga propita ang darating ng panahon na ibuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat. Promise ni God dyan sa atin. Kung kayo, yung tinanggap niyo sa ang Panginoon sa inyong buhay, na yung pagtanggap ng buong puso, na nanatili ang Panginoon, yung tayo tinanggap mo si Kristo, kapatid, nanatili din ang iyong banal na Espiritu sa buhay mo. Pero kung wala, kung pagtanggap lang, napilitan ka lang, kapatid, oras na nakulitin mo pagtanggap sa Panginoon. Dahil nag-ministry ang Panginoon, ang Holy Spirit sa kanyang mga anak. Tandaan po natin yan, na magulat ka lang na ang sarap na magpuri sa Diyos. No? Ang sarap na manalangin, ang sarap na magsamba sa Panginoon. No? Ang sarap na maaga ka na, sa simbahan ka na, dahil nag-ministry ang Holy Spirit sa buhay mo. Pero pag wala tayong Holy Spirit sa buhay natin, ramdam po natin, no? Na kahit okay lang kasi si Lord naman po, naiintindihan tayo. Kaya ang sabi po dito, sa Joel chapter 2 verse 28, ibuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Kung bukas ang puso po natin sa ating pong Panginoon. At ito ay pangako na hindi lamang para sa ilang pinili. Lahat po tayo ay mayroon banal na Espiritu. Lahat. Pastor, ano pong Holy Spirit? Anong banal na Espiritu? Hindi natin maintindihan yun. Kahit sa bawat isa sa atin po, maramdaman mo lang po kung ikaw ay bukas ang puso mo na nagpupuri sa Diyos. Bukas ang puso mo na nananalangin, na naman kayo umiyak na. Yan po ay kumikilos ng pangbanal na Espiritu sa buhay mo. Yung pag-awit mo sa Lord na ang sarap, Panginoon. Kagaya ng inawit natin kanina, ang awit nating worship. Napakasarap na maramdaman po natin ang kanya pong pagkilos sa bawat isa sa atin. Kaya dito po, makikita po sa atin. Tingnan po natin sa Bagong Tipan. Ang Espiritu ay binigay sa lahat ng mananampalataya. Nang dumating si Jesus, ipinako niya sa tagapagpayo. John 14 verse 16 to 17, ang sabi ko dito, sinabi ni Jesus na ipadala niya ang Espiritu Santo upang mananatili sa atin magpakailanman. Hindi lang isang araw. Hindi lang isang linggo. Magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon. Ang katuparan nito ay nangyayari sa araw ng Pentecost. Pentecost, Acts chapter 2. Yung time sila po ay nananalangin, nayanig ang kanila pong pinagsama-samahan. No, nagpipilan sila, nagugulat sila na talagang umuga parang lindol. Naramdaman nila ang pagkilos ng banal na Espiritu. Doon bumaba ang banal na Espiritu sa mga alagad, sa mga lingkod na ginagamit niya. No, at sila ay naroon nagkaroon ng tapang at kapangyarihan ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Matapang na sila ng aral, wala silang takot. No? Matapang na sila na mag-share ng Word of God. Ngayon po tayo, mag-share ng Word of God ay natatakot tayo, nairidzi ka. No?
Natatakot tayo sa ating mga kasamahan sa work, sa trabaho. Natatakot tayo na isi-share ang Word of God. Kasi, i-read ka. Kapatid, huwag kang matakot. Sabi ng Diyos, sasamahan kita. Kahit saan ka naroon, pangako ng Panginoon. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ang Espiritu ng Panginoon nandito sa bawat isa sa atin. Nag-ministry ang Panginoon. Kaya huwag kayong matakot. No? Dahil yung time na nag-ministry ang Panginoon dito sa lupa, yung umuwi na siya sa Ama, ang sabi ng Panginoon, iiwan ko sa inyo. Sino ang iniwanan doon? Holy Spirit. Ang Holy Spirit sa mananampalataya. Sa akin iniwan ni Lord yan. Uwi lang ko sa Ama at kayo na. Iiwan ko sa iyo ang lahat. Binigyan ko kayo ng pangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. Magpagaling ng may karamdaman. Di ba? Dumaan man kayo sa anong bagay, hindi kayo o masusunog. Humawak man kayo ng mga bagay, hindi kayo dahil ang banal espiritu, mga kapatid, nakasama natin. Kaya, kailangan po natin, lalo po sa buhay natin na bilang mga anak ng Diyos. Ang katuparan nito ay nangyari sa araw ng Pentecost. Doon bumaba ang banal espiritu nagsama-sama. Ngayon po, building Sunday, di ba po? Tayo ang building, tayo ang church. Hello? Hindi yun mga pinagandahan ng building. Kung walang tao, hindi tawagin ng church. Tayo ang building. Kaya magpapalakasan po tayo sa pamagitan ng banal na espiritu. At sila nagkaroon ng tapang at kapangyarihan na i-share po ang Ebanghelyo. Mula noon, ang banal na espiritu ay nanahan sa bawat tumanggap kay Kristo. Kaya kung tinanggap niya si Kristo, sigurado ang banal na espiritu nasa inyo. Amen. Alam niyo mo ba espiritu kung may ginagawa tayong kasalanan? Di ba guilty ka? Yun. Di ba yung time na, for example, yung nag-worship, isang araw ng panumbahan, gusto mong maaga pero magpipigil sa iyo. Alam niyo po yung sisitan, talagang hadlangan din kanyang mga anak. Na huwag ka nang gumising ng maaga. Huwag ka nang pumunta ng church, mamaya ka na. Naintindihan naman ni Pastor yan. Naintindihan naman ni Lord yan. Mamaya ka na lang. Alam mo dati nakano ko kami sa Panginoon. Ang hirap kasi may kami katungkulan ka bilang worship team. Kami, kailangan na mamumuna ka talaga. Maaga po nandoon. One time po nahuli kami. Nahuli kami, talagang sabi ko, Panginoon, nandoon na sila, tapos talagang kami, naano talaga ko, Lord, sana sa sunod. Ang daming hadlang kasi po Pag-ising pa sa umaga, marami ng hadlang ginagawa ng kaway. Lalo na kung ikaw ay naging faithful sa Panginoon. Pag-ising pa sa umaga, pagtingin mo sa yung palibigasan, walang bigas. Ang hirap pupunta ng simbahan. Pag uwi mo, wala kang kakainin. Di ba? Tapos, magpaplansa ka pa ng damit. Talagang kumakain ng oras. Naranasan namin yun. Kaya sabi ko, maaga, gabi pa lang, inandaan namin. Kaya sabi ko, Pastora, para mamlansa ka na paggabi, para pag umaga, wala na tayong gagawin. Pero mayroon pa rin. Nalala ko po, hinahanap ko yung medyas ko, ang tagal. Pero ang medyas lang, hinahanap ng kaaway. Tinatago ng kaaway yung medyas. Sa inyo ba nangyari sa inyo yun? Mga anak ng Diyos, yung huling dumating, naalala na, ano din ba yun? Ganun talaga, pero ang tanong kasi dito, ako po, nagkano din ako sa trabaho Kasi ayaw namin malit. Talagang ayaw kumalit. Maga, 5 ko, nagising na ako. Naligo, nanalangin, pray, tapos alis na. Sa awa ng Panginoon, hindi naman po narelate. Ang daming question, ang daming ngayong makatanungan.
na bakit pagdating sa simbahan, ito walang personalan po, lahat po tayo lahat po tayo sa church na okay lang mahuli. Kaya sabi ko, bibili akong time card kaya. Yung binatang time card kasi. Uy, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo, may time card sila. May kasamahan ang kamang Iglesia ni Cristo. Yung pinakasilite ng Salopon, Iglesia sila. Sabi niya sa inyo, pastor, anong ginagawa sa simbahan? Sabi ko, hindi, church lang, oras lang. Wala kayong oras na ganito. Wala. Kami may time card. Paghuli sa dadating. Oo, talaga may time card sila. Pag absent ka doon, absent ng ministro nila. Oh, grabe Sabi ko, marami itong sumusunod. Ay, marami sumusunod. Marami nagsisimba. Sabi ko kami, ang luwag namin. Bakit konti lang sumusimba? Sabi ay pastor ka sa amin. Lalo na sa ikapo. Ito, sabihin ko sa inyo, ikapo. Sabihin si pastor naman. Ikapo naman, hindi. Ikapo naman talaga. Pag sa ikapo, pag hindi sila makabigay, naku, ililista doon, ipa sa TV, ito, araw na, pangalan Borsia, ilang beses kayo hindi ikapo, nakalagay doon. Pero tingnan niyo po sila. Bakit sila po ay naging mahigpit po ang kanilang congregation, pero nandoon sila. Di ba? Sa palagay niyo po, hindi kayo mapalagay. Paras tayo, masalas sila. Kaya sabi ko, grabe kayo pala. Praise the Lord. Kaya, pag-aarang panambahan namin, hindi wala kami. Lalo na kung may katungkulan kayo, may tao sila dito Japonesa. Japanese. Japonesa. Japonesa. Oo. Sa Japo to. Japuno, gano'n, di ba? Japuno, di ba? Si Camber din yung sinasabi. Ay, lalo na doon, ako. Talagang, lalo na kung magpakitaan ka, hanggang agad. Ibibigay ka, disciplinary action ka. Grabe naman kayo. Ganun kami maglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo kasi malaya. Relax. Sabihin natin, tinanggap natin ang Panginoon, malaya pa, anak mo ng Panginoon. Oo, nandun tayo. Pero pagdating doon sa ating panambahan, kailangan maging higpit, maging ano din tayo. Amen. Amen po ba? Kailangan ko na agahan natin. Bumaga tayo, kasi lang kung aga siyang umpisa, aga siyang umuwi, kasi sila Kasi ang inisip nila, mayroon pa silang nagawin. Kaya dito makikita po natin na kung tayo man po anak ng Diyos at tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, kailangan manatili ang presensya ng Panginoon sa amin. Amen. Kahit may problema, kahit man po tayo may problema. Sabi ko sa kanila sa pamilya, sabi ko, presin nyo pa mga nagsimba doon. May nakaranas ba silang problema? Oo naman, ang dami ng problema Pero nagtaka sila kung may problema, lalo silang lumapit sa Diyos. Kasi, ang Diyos lang po ang makasolve sa ating problema. Lalapit sila sa Panginoon. Kasi wala po isa lang ibang asahan kundi ang Panginoon. Kaya andoon yung pag-ibig nila sa bawat isa. Okay, so mula noon ang Banal Espiritu ay nananahan sa bawat tumatanggap kay Kristo. Ito po mga point natin. Unang-una, ang Banal na Espiritu po ay ating gabay at desisyon. Patnubay natin yon. Kung mananalangin ka, humingi ka sa Diyos, Lord, ano ba ipanalangin mo? Nandoon po ang gabay ng Banal Espiritu. Kung paano ginagabayan sila Moises at David, kaya niya rin gabayan tayo sa ating pag-aaral, sa ating patrabaho, pamilya, at sa ating mga pangarap. Kailangan din tayong gabayan. Halimbawa po, mayroon pong isang kumuha ng kurso. Nalilito siya kung anong kurso ang kukunin niya. So, ginagawa niya, nanalangin siya. At pakikinig sa salita ng Diyos.
Naramdam niya na ang malinaw na direksyon at kapayapaan sa kanyang desisyon. Kaya kung may plano ka, manalangin ka muna kapatid. Huwag ka muna agad-agad na sumabak sa gera. Diba? Diba yung sa Bible na, no? Yung may kalaban siya, pero hindi siya agad na sumulong, umupo muna siya eh. Umupo muna siya na kung kaya ba niya itong talunin. Ganun din tayo, huwag tayo agad-agad sumuko. Sumuko? Eh tayo kasi kung mayroon na, go agad. Katuloy natatalo ka. Manalangin ka, hindi ka ng banal na gabay ng ating banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay ating lakas at panahon sa ating pong kahinaan. Ganyan si Samson. Si Samson po, na binigyan ng lakas. Binigyan din tayo ng Espiritu ng tapang upang labanan ang tukso at takot. Yung takutan sa buhay mo natin. At yung minsan natutukso tayo. Alam mo yung tukso po? Minsan natutukso tayo sa anumang bagay. Saan po tayo natutukso? Alam niyo ba? Lalo na ngayon. Diba? Buksan yung cellphone nyo. Pag makita kayo ay yung Shopee. Ito maganda to. Diba? Yan, magandang tukso yan eh. Maganda to. Orderin ko to. Natutokso ka rin. Kaya po, mag-ingat-ingat. Kaya sa isang araw, ang daming parcel dumating. Katok, Joshua, sumpuhan ko ah. Trabaho ko. Maya, mayroon naman, Joshua, ikaw ang dami eh. Kasi mamaya na siya, ganun. Ang dami po talaga. No? Kasi, mas mura na nga eh. Mas mura na eh. Delivery, hindi ka na pumunta ng mall, hindi na mamasahe. So, piliin lang. Kung mayroon ka na, huwag ka na matukso. Kaya kasi, ako po alis, dati, mahilig ako sa ganun eh. Pero ngayon, nabawasan na kasi sabi, dati wala pang Shopee, sa mall kami nito. Mamasa kayo, pag may sale yan, sabi, kung may sila, tingnan natin baro. Kaya ang dami kong damit ngayon, sa taas. Sabi ko, makikinakaw din mga anak ko, ipamana ko yan sa aking mga anak. Kung ako'y mamatay na. Sabi ko, sa pili na kayo ng Diyos, kung ano sa inyo, huwag yung mga gawa. Pastor si Joshua. Oo. Timothy, ang dami ko. Pamana ko yan, kasi wala kong kayo maning pamana sa anak ko. Yun na lang damit. Dati kasi pag sabi ko mayroon sale, bilhin ako agad. Mura na kasi. Pero hindi pala yun. Ang dami nakatambak na hindi nagagamit. Kaya ngayon po binos-boss ka na hindi na proper ang order. Paminsan-minsan na lang. Okay, so yung banal espiritu po sa buhay natin, lakas natin. At minsan, kung nanghina ka na doon ng world ng Holy Spirit, manalangin ka lang. Nandoon siya, handa siyang magparakas sa atin. So, ang banal na espiritu ay nagbabago ng ating pagkatao. Amen? Hindi lamang panlabas na lakas, no? Ang ibinigay niya, kundi pinagkaloob ng pagbabago. Sinabi dito sa Galatians chapter 5, verse dito, anong nakasulat sa ating binasa ganina? Tingnan po natin ito dito. Subalit ang bunga ng espiritu ay, number 1, pag-ibig. So kung may pag-ibig ka, kaya mong gawin ang lahat. No? Ang nakasunod sa pag-ibig, na sinabi dito ni Pablo, kagalakan, masaya ba tayo? Masaya ba tayo na magkapatid? Na minsan hindi tayo ng pagsaya kasi punong-puno ka sa problema, punong-puno ka sa mga stress sa buhay mo. Enjoy lang buhay mo natin. No? Masaya ka lang, happy ka lang. Dahil ang buhay natin ay hindi natin hawak ang buhay natin. Amen? So, may problema. Sige, ikaw. Masaya ka. Walang wala sa atin. Pagpasal, ang hirap po na masaya ka kung may problema. Mahirap yung kung wala kang pagmamahal, wala kang work ng Holy Spirit. Ang sabi nito, yun po ang fruit ng Holy Spirit sa atin. Pag-ibig. Sabi nito, pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. May kapayapaan ba tayo sa puso natin? Dapat mayroon. No? Kasi yun ang fruit ng Holy Spirit sa atin.
Katsagaan. Yan. Katsaga ba kayo? Katsaga ba kayo na sa ating pong mga panalangin, hindi pa ibinigay ng Lord? Magtsaga ka, manalangin ka pa. Patuloy ka pa mag-praise sa Lord. Nagtsaga mo tayo na i-sacrifice po natin ang araw na ito para po sa Panginoon. Nandoong blessing po ni Lord sa atin. At ang kasunod, ang sabi dito, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan. Mabait ba tayo? Pinakapatid nyo, mabait ba? Katabi nyo. Mabait. May kabaitan po tayo, mga kapatid. Dahil yan po ang work, yun po ang fruit ng Holy Spirit sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang kasunod. Kabutihan. Yan. Mabuti. May awit tayo, diba? May awit tayo. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang Panginoon dahil mabuti rin tayo. Kabutihan at kasunod, katapatan. Matapat po tayo. Anong katapatan na mayroon po tayo? Matapat tayo mag-manage ng ating pong pinakatiwala ng Panginoon sa atin. Wala na sa ating yung devotion natin. Diba? Yung katapatan, matapat po tayo. Ano man ang pinagkaloob ng Lord sa atin, alagaan po natin yan. No? Alagaan po natin yan. Yung oras natin. Yan. Negosyo natin, trabaho natin, alagaan po natin. Pero wag po tayong mawala sa presensya ng Panginoon. Kaya ang kasunod dito, ang sabi dito, kinahunan. Ito na po ang ating division. Di pa. Dati. May nahon ka lang. Huwag ka agad magalit. Amen. Amen. Diba? Minsan kasi ako, na-review ako dun eh. Minsan talaga, hindi talaga tayo Aminado naman ako. hindi talaga tayo, yung minsan ba yung pag agad ka nagagalit. Bro, pag nagagalit ka, huwag mong palubugin ang araw. Hello? Hindi ka agad na, Amen. ayusin mo na agad. Amen. Huwag abutin ng pinabukasan. Kasi nandoon yung, ang namusap ko niyo rin gano'n, ang Holy Spirit, lapitan mo ang asawa mo, lapitan mo na. Lapitan mo ng kapatid mo, lapitan mo ng kaibigan mo. Diba? Kung nagagalit ko yung mag-asawa, huwag niyong palubugin ng araw. Kailangan natin lapitan kasi yun ang sabi ng Holy Spirit sa atin. Ngayon, ang asawa niyo, pag walang Holy Spirit, masabi, bakit boy mo? Ganun mag-asawa eh. Asawa kasi ngayon, hindi na, ang mga baba, ang ngayon kasi, hindi na yung ilaw, sabi nga, nabasa kasi ako sa ang babae daw hindi na ilaw, ngayon speaker na sa tahanan. Amen. Ay, amen. Speaker na. Di ba ba rin sa bahay? Hallelujah. So, yan po yung kinahunan. May nahunan lang tayo. Ano kasunod sa kinahunan? Pimpiyan. Ayun, ito na sa atin, di ba? Pimpiyan. Pagpipili sa sarili. Ayun, pipigil ka na. Sa sarili. Pimpi ka na. Pagpipigil na sa sarili. Ito po yung bagay nito na ang hirap na magawa kung wala kang Holy Spirit sa buhay mo. Order pa. Ha? Order pa. Napakahirap. No? Na magpigil sa sarili kahit ikaw na ang tama, sabihin ka pa rin mali. Diba? Pero kung ang si Lord po sa atin, yung si Lord po, diba? Yung tayo na siya yung sa cross, dito, pinalo siya, sinusugatan siya, dinuroan siya. Pero mahal pa rin ng tao. Kaya ba natin yun? Na mayroon kang kaaway? Sabi doon, ibigin mo yung kapwa, ibigin mo yung kaaway. Kaya pag-ibig yung sarili, kaya mo ibigin yung kaaway. O sige nga, kaya natin ibigin ang kaaway? Basta, ang hirap yun. Mahirap yung pag wala kang sa Panginoon. Pero pag mayroon kang works, mayroon kang Holy Spirit, naku, ang sarap yan. Kainin mo ang pride mo. Pride seeking, kainin mo yan. Kasi kung kainin mo yan, ang sarap mo yung i-encounter yung kakalaban mo. Yung kaaway mo.
Kadalasan sa atin po yun po ang talagang mahirap. Na mayroon kang kaaway. Pero ang sabi sa ito ng Diyos, ibigin mo yung kapwa. Kaya ang pag-ibig mo sa iyo. Yung kaaway yung ibigin mo. Ang dami po na-encounter ko yan. Kami, ako, sa personal sa buhay ko, ang dami po na-encounter yan. Pero salamat sa Lord na Pagtagumpayan. nagtagumpay po ako doon. Alam niyo po, yung kaaway mo, iwasan mo ng iwasan. Pagdating sa dulo, magkasalubong pa rin kayo. Di ba? Sa trabaho, naranasan ko yan. Iwasan ko talaga to. Pagdating doon, siya pa rin. Hindi ko siya pansinin eh. Pero ang sabi ng Panginoon sa'yo, unahan mo siya. Pansinin mo siya. Pakainin mo siya. Di ba? So, doon makikita sa atin yung buhay po natin kay Kristo. Yung may pagbabago. Kasi nga, Corinthians chapter 5 verse 20 na sabi doon, kung tayo kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, tayo iba na. Diba? So, yung time ako po, alam nyo, yung nagsalubong kami, hindi na pwede, hindi ko pwede iwasan kasi nandun na sa loob. Binati ko na siya. Pagbati ko naman, parang hindi masyado pa kasi nasaktan ako sa ginagawa niya. Sinisiraan ako eh. Sinisiraan ako sa boss ko. Sa mga trabaho siya. Pero, yung time po na nakausap kami, ang sabi niya sa akin, nakikita ko talaga sa iyo, kapatid, yung ng Panginoon sa iyo. Kasi alam ko, pakilala ko ako ay Christian. Magpakilala kayo na kayo Kristiyano sa trabaho nyo. Amen. Amen? Pagkilala kayo, kahit sa akin na roon, magpakilala kayo. Ako po sa barangay, pagkilala ko, ay, kilala talaga. Kaya ingat na ingat din ako. Si Ami nga, kilala doon. Si Ami ba, membro mo? Oh yes, membro ko sa bahay. Kilala si Ami. Si Lopod Jinsi, kilala mo doon, kaya daming Kristiyano. Kaya ako po ay nagpakilala sa barangay na binangin ko ng Diyos. Kaya kunting mali ko lang. Kung madala ka sa munduhan, kasamaan ko talaga. Mga Kaya pag mag-outing sila, ganito, hindi ko sasama. Naintindihan nila. Sabi sa akin, Pastor, sama ka naman, minsan-minsan. Huwag ka na lang uminom. Sama ka, Pastor, pero ma-enjoy mo naman ang kasama ka namin. Kaya ikaw na lang manalangin sa amin kung malasing. Ipag-espiritu niya, kumaan mo ba sa'yo? Atugin ko na kayo doon. Ako na lang manalangin pag malasing sila. Kasi sila talaga pag mag-outing, may inuman. Sabi ni Pastor, sa mayroon kami outing, may schedule din doon sa ang gandang lugar. Sabi ko, pray ko, wag linggo, sabi ng isa, wag linggo, kasi Pastor, hindi pwede pag linggo, ibang araw gawin natin. Diba? Pero ang tanong kasi dyan, ako, panunon ako, sa palagay nyo ba, iwan ko. Sige, tanongin ko kung inom ako, panunon ako. Tubig. Inom ako. Tubig. Kaya marami po Kristiyano lang po doon. Kaya minsan kasi tayo hindi natin ba yung pagganon sa mga makisama ka. Hindi naman po tayo makisama. Kaya mga isyo yung ba si Six Bang si Jopay. Isyo na yun, di ba? Si IC, si Bang, sabi doon. Kaya kilala mong Panginoon sa ang trabaho mo. Si Jopay na. Jopay. Ito, nagkita mo sa sayaw, makanta. Kasi iba na kasi pag sa Lord ka. Iba na kasi pag sa Lord ka. Kung ang ginagawa mo doon, kung maluluhati ang Panginoon doon sa ginagawa mo, okay, pero hindi. Marami nagtanong, nagkasing talaga. Pag nandoon ka na, masasayaw ka na yung mga mo, di ba? Kaya yun po, mahirap din mag-dance naman. No? Kasi Lord lang po nakalangin. Kaya ang dami po mga talagang nagpapalubog sa kanila na ganito. Bakit sila ang Panginoon, hindi naman naghusga sa babae ng lalo niya, di ba? Yung babae ng lalo niya, sabi niya, kung sino pong walang kasalanan, siya unang bumato.
Ay, may bumataba, wala. Kasi mga buhay na bumataba. Pero iba yung kaso doon. Ibang mali doon, iba yung history doon. Eh, kadyo pa kasi sabi nga, tinan yung pamalang na 6. Anong word na 6? Bam. Doon pala, nasabi na doon. Kahit nga doon sa barangay yung issue ng mga bating na doon. So, ngayon po ay kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi kung wala kang Holy Spirit sa buhay mo, matatangay ka doon. Madadala ka doon. Kaya ang fruit ng Holy Spirit po sa atin, yung pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nagipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Kaya nga po ito po mga kapatid sa buhay po natin. Tayo po mga anak ng Panginoon. Nakasalalay po tayo kay Kristo. Kung tayo po ay sa Panginoon, ang buhay po natin sa Panginoon. Ano ba si Lord sa buhay natin? Siya ba ay pangalawa? Siya na ba ay pangatlo lang sa buhay natin? Dapat po, number 1, ang Panginoon po sa buhay natin. Mula nga pa sa paglikha ng mundo, sa panahon ng mga propeta, hanggang sa Pentecost po, mga kapatid. At sa ating panahon ngayon, ang banal na Espiritu ay kumikilos pa rin sa buhay. Hanggang ngayon, nag-ministry pang banal na Espiritu. Ang kasaysayan po ng Biblia ay nagpapatunay na ang Espiritu ng Diyos ay tapat na patnubay gabay natin. Magproteksyon sa atin. Hindi kayo ipapahamak ng Panginoon. Kung kayo po ay may ginagawa, kaya lang, naghanap ng trabaho, Lord, pagpabayan mo kami Panginoon na masumpungan po namin ang aming ginagawa. Nanalangin ka, may sakit, may karamdaman. Ang Lord po ay nandoon siya. Handa siyang magbigay sa atin ng lakas upang tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating problema. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, nais ng Panginoon na manatili po tayo sa kanyang banal na posisyon. Ang banal na Espiritu ay nagbabago po natin buhay. Tandaan natin yan. Kung mag-ministry ang Lord sa inyo, huwag po niyong hadlangan. Huwag nating hadlangan. Huwag nating pigilan ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Dahil mayroon siyang gagawin. Mayroon siyang plano sa inyo na bakit narito tayo ng umaga. Kaya po ngayong umaga po ay sa ating pong pagkatapos, nais po ng Panginoon na tayo po ay maramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. Purihin mo natin. Tumayo po tayo. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Lahat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Kanino ba natin ibalik ang kalalatian? Ibalik po natin ang kalalatian natin sa ating Panginoon. Siya lamang. Ang pagsamba po natin ay narapat sa biyaya at sa tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.
bawat sasakit. Ano man po ang ating mga problema sa buhay, yung mga dala-dala natin ngayon, mga stress, bitawan natin yun. Kagaya po ng mabigat na buong buwan ako na hawak-hawak natin. Napakahirap, pagod na tayo. Sabihin natin sa Lord, Lord, pagod na ako, Panginoon. Nais ko bitawan ito, Lord. At kagaya ng itlog, napakagaan lang. Yung itlog, dala-dala natin sa buong taon. Ingat na ingat tayo na ayaw mabasag. Pero sabi ni Lord, bitawan mo na. Bitawan mo ng bagay na yan. Kahit magaan yan, isang taon, ingat ka pa rin. Dahil ayaw mo mabasag ang itlog na yun. Nais ng Panginoon na malaya po tayo. Nais ng Lord, bitawan natin ang mga bagay na yun na naghadlang sa atin. Kung mayroon mo kayo noon, mayroon ka ngayon, kapatid, ito na ang time. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bitawan ko na ito. Yes, Jesus. Hindi ko Hallelujah. na kaya, Lord. Tayo kasi, kinakaya ba natin kahit hindi na kaya? Ingat na ingat tayo na ayaw mabasag. Bitawan mo na. Manalangin po tayo ngayon. Personal sa kayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. Ilang minuto po. Hingi niya sa banal na Espiritu na bitawan niyo na ito. Yung madala-dala natin. Kung niya naman po ay sama ng loob, kalis. Kapatid, go! Ulit ko muna. Para magpatuloy ko tayo sa patuloy po tayo sa paglakad. Punta sa Panginoon. Huwag mo nang pagsayangin. Huwag mo nang nanginayang ka na bibitawan mo. Bitawan mo na. Alam ng Panginoon ang buhay mo. Alam ni Lord yun. Hindi kanya pabayaan at hindi kanya iwan. Amen. Amen. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe. Hallelujah. Marami po kami, Lord, na dapat namin gawin. Marami kami, Lord, na kailangan namin let go. Bitawan. Minsan kasi, Lord, ingat-ingat kami. Na ayaw, Lord, babasag ng dala-dala namin. Ang iba, Lord, mabigat na. Isang taon, pagod na kami, Panginoon. Lord, bigyan mo kami kalayaan, Lord. Nakawa na namin ito. Para masaya kami na magpuri sa iyo. Masaya kami na humarap sa iyo. Holy Spirit, mag-ministry po kayo sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na mayroon po kami through the Holy Spirit, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na malala po namin ang mga salita mo. Kaya salamat po, Ama. Isa sa ano nito, Diyos. Nilit ko na namin ang lahat. Binitawan na namin ang lahat. Kaya masaya na kami, Lord. Sa paglabas po namin sa iglesia nito, pag-uwi po namin sa tahanan namin, Panginoon. Ano man po ang mga bagay, Lord, binitawan namin yan. Ito na namin ang paningin namin sa iyo. Ikaw, pinupunan namin kung pananampalataya. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Lord. Dahil tapat ka tumawag sa amin. Tapat ka na pumili sa amin. Amen. Hindi kami ang pumili sa iyo, ikaw pumili sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Upang kami mamuhay ng sagana. Dahil wala po kami magawa kung wala ka sa buhay namin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa iyo. Yes, Lord. Pagsambay
4:30, sabi sa Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin hayaan na malungkot ang banal na Espiritu. Lalo na kung meron siya pinapagawa sa iyo, gusto mo naman ginagawa. Ano po, may sinasabi ang Holy Spirit sa iyo. Nasabihan ng Holy Spirit na, mapasa ka ng Biblia. Gusto mo ginawa. So, malungkot na ang Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, agahan mo ang pagpunta. Yung sarili pala. Kasi yung problema po natin, pag sarili po natin yung ating po, pinairan, yung ating pong self, si ako. Sabi po, ang pinairan natin ay mahirap po yun. So, dapat ang banal na Espiritu po ang ating panatilihin sa ating pong buhay. Amen? Amen. Amen. Natawa ko si Tanjo. Praise the Lord. Yes po tayo sa mga salita ng Panginoon. Dapat din po natin i-bless ang kanyang gawain. Amen? Amen. So, itaas po muna natin ang ating mga kaloob para mag-pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kapitihan mo. Marapat lang, Lord God, napasalamat ka namin dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na patuloy mong ibinubuhos sa mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga kaloob ng mga anak mo na magamit sa iyong gawain, O God. Ano din po, O Diyos, ang mga anak mo, Lord God, na nagtatrabaho, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo silang ingatan, patuloy na proteksyonan, at patuloy na pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, O God. Maging Panginoon sa mga anak mo, Lord God, na sa lahat, Lord God, na nagtatrabaho, Lord, or nasa bahay man, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na Ikaw, Diyos, ang mag-ingat at mag-protect sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Salamat na hindi mo kami pinagkukulang. Salamat, Lord God, na ang lahat ng mga pangangailangan ng mga anak mo, patuloy mong binibigay, patuloy mong pinagsasapat, Panginoon, yung kung anong man ang meron kami, O God. Kaya maraming salamat, Lord. Binabalik ko lang namin ang para sa iyo, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dako na tayo sa ating announcement. Noong last Tuesday, nagkaroon po ng district event ang mga UFM. Ayan, di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon kasi ang ating pinananalo. Meron tayong tatlong mga guwapong delegates. Wow. Sa katauhan ni Brother Elijah, Timothy at Joshua. Kasama nila sa ating Pastor Raul. Salamat sa Lord. Actually, sila nagpanalo. Naluna mo nandun si Mac. Champion talaga. Maglalaba, champion sa buhay. Amen. Praise God. And now, so every Wednesday, mayroon tayong, hindi Wednesday, Thursday. Ano. Pero, most of the time, Wednesday, ang ating prayer meeting. Kung di ako nagkakamali, 12 tayo. No Wednesday. In-encourage ko po na yung mga malapit po
dito, face-to-face prayer meeting. And kaya lang naman may online kasi malayo po kami. Ano po ba? Kaya yung mga malapit dito mag-participate po. Amen? Mamaya po, sunod-sunod na po itong date na nininampay. February 22, magkakaroon po ng Division UFM, UFW Joint Fellowship. Yan po, couples night. Actually, hindi po ito pang couple lang ha. Para din po ito sa single, meaning single kasi halimbawa hindi nyo makakasama yung asawa nyo, yun, kaya single. Pero hindi kayo, gaya ko, wala yung husband ko. Kasi ang salita naman ng Panginoon ay para sa lahat, hindi lang para sa mga asawa. Pero maganda po talaga, nakaka-excite. Kaya in-encourage ko ang mga couple, lahat, UFM, UFW, na umattend po kayo. Kasi may experience niyo yung gawain ng Panginoon. Kasi sa isang taon ngayon lang nagkaroon ng ganyan. Lalo na sa mga bagong kasal. Diba? Ilang beses ko na pong ni-remind ito. I also pinned it in RGC para hindi nyo po makalimutan na kung may lakad kayo, sana inano nyo muna. Kasi itong mag-asawang Ancheta, hindi nga po nagbubukas ang tindahan niya every Sunday eh. A-attend sila. Diba? Yan. Mag-asawang Timothy and Joshua, sila Rosel. Attend po kayo, mga ating kababaihan na wala yung partner. Ang Lord po ang partner natin doon mamaya. Diba? Wala po itong registration. Ang ano lang po ng church ay UFW and UFM department. Kung may funds po ang UFM, mag-share po tayo ng 250. UFM and UFW, bali 500 po yun. Tapos, may food tayong dadalhin. Maghihingi rin po ako ng 20 para po sa bayad sa ating palabo. Okay po ba yun? Kasi lahat naman po kakain. Okay. Sa Adonai Church po yun, 2 o'clock o 2:30. Pero mag-start yan mga 2:30. Pero 2 o'clock ang call time po. And then sa March 7, ang mga pastor natin ay nagkakaroon ng mga monthly meeting sa Glorious Church. Saturday po yun. Ito na, March na. Yay! Malapit naman Pasko. March 1 po, yung ating communion, wag po natin kalilimutan kasi pasensya na hindi ako nakaka-remind minsan sa pastor shower. Bigyan po natin, kasi sa isang buwan naman, isang beses lang tayo sinashower ang ating lingkod ng Lord eh. Kaya, yun po, i-remind po yung lahat. And March 8, Alabaster Outpouring Local, Alabaster Outpouring po, dito po. Alam niyo na po yung ating gagawin ha. Dalhin po natin yung ating 2 pesos a day. Pero half lang po pala, 1 peso, no? Bali 365 po yun. I-out po natin po dito. Mga kababaihan po ang gagamitin sa March 8. Okay. Ang ating district Alabaster Outpouring naman po ay sa March 14. Doon po gaganapin sa Conception Integrated School. Yung i-outpour natin dito sa March 8, i-outpour natin doon sa District Alabaster Outpouring. Ang theme po natin doon ay Created with a Purpose. Ang susutin po ng Team P Division is color red. Yan. And lastly, may national convention po para sa ating mga lingkod ng Panginoon, maging sa ating mga leaders po ito. Pero close na po ang registration. April 14 hanggang 17, support natin mga lingkod ng Panginoon through una prayer plus financial support. Yan lang po. Amen. 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 Praise the Lord. And
Sabi ng Lord, by March po, mag-start na po tayo ng ating po ulit sermon natin. So, maging ano po tayo, ang tawag doon, may enthusiastic and zealous and excitement na makadalo po noon. So, yan po. Sige po ba, tayo po lahat ay tumayo at batiin natin si Joshua. Batiin si Joshua yan. Batiin ni Joshua noong 20. Birthday na. Invited lang po kayo sa ano na yun. Sige. Pag-pray ni natin si Joshua. Sa pag-pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Sa Lord, sa araw na binigyan ni Joshua. Salamat, Lord. For how many years na ikaw po, Panginoon, patuloy na sumama, nag-ingat at nagpalakas sa kanya. Lord, thank you for His faithfulness serving you, God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, patuloy na kami sa buhay niya, maging Lord sa kanya. Pagpapamilya, Panginoon. Support, Lord, at you will grant all the desire of their hearts, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Kung ano man, Lord, ang kalooban mo sa buhay nila, Panginoon, let it be, Lord, na ito'y pagtatagumpayan sa pangalan ng Jesus. Kaya salamat, Lord, sa kanyang kaarawan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, naging sa kanyang trabaho, nag-iingat, Panginoon, at sa lahat sa paglilingkod niya sa iyo, Panginoon. Amen. Bless his life, Panginoon, na maging pagpapala din po siya sa lahat ng mga tao. Amen. Amen. Use His for your glory and glory alone. Salamat po. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Tayo po tayo po lumako na po sa ating pong pansamantalang pagtatapos, gawain, at salamat po sa mga manunood later on ang ating po sa YouTube channel. Support niyo po yung ating channel, SFGC po. SFGC na, sa Uyo Foursquare pala. Sa Uyo Foursquare po sa YouTube channel. Doon po ma-stream niyo po yung mga di po tayo makapag-live kasi nga yung sa internet. Pero salamat sa mga manunood at sa pag-support po sa gawain ng Panginoon. Let's come to God. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat po, Holy Spirit, na lagi mo kaming sinasamahan, pinapalakas, ginagabayan, nire-review, pinapadalahanan. Panginoon, dalangin po na nawa ay manatili ang pagkilos, ang tinig ng banal na Espiritu sa aming puso, sa aming puso. Tulungan po kami sa araw-araw na pumuhay namin, araw-araw namin journey. Lagi kami nakaalay sa kalooban mo, sa nais mo banal na Espiritu. Tulungan po kami na hindi ka namin mag-grieve, bagkus ay lagi nga hilingin ang iyong patnubay sa aming pong pamumuhay. Salamat po, Ama. Bless pa rin po yung gawain mamaya ng mga UFW. Unahan po din po kami sa mga linggong lalakbayin namin na ikaw, Panginoon. At dalhin mo po kami sa mga gawain, lalo din sa Sunday, Communion Sunday. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papuri, masasalamat sa iyo lamang. Ito pong aming sa dalangin in Jesus' name.
Thank you.